Buksan po natin ang ating kopya ng banal na kasulatan sa Romans chapter 9, verses 22 and 23. Romans 9, 22 and 23. What if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had afore prepared unto glory. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my Redeemer. Amen. The Potter and the Clay, Part 2. Brothers and sisters, karamihan po sa atin ay pamilyar sa sinasabi ng Deuteronomy chapter 29, verse 29. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Ang ibig sabihin lamang po nito, may hangganan ang maaari po nating malaman. May hangganan ang kaya nating maunawaan, lalo na po pagdating sa mga daan ng Panginoon, lalo na po pagdating sa Kanyang mga kalooban. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Romans 11:33. Kaya't yung gumawa po tayo ng speculation patungkol sa kanyang mga daan na hindi naman po niya ipinahayag sa atin ay maling-mali. Mali po ang mag-espekula. Yung mga bagay po na hindi niya ipinahayag sa atin sa kanyang mga salita, sa kanya lamang yon. The secret things belong to the Lord our God. At kung ano lamang po yung niloob niyang ipahayag sa atin, yun po yung para sa atin. At dahil po dyan, ano po ang mariing tagubilin? Halimbawa, sa 1 Peter 4:11, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Merong halos similar na tagubilin dyan si Apostle Paul naman sa 1 Corinthians 4:6, do not go beyond what is written. So ano po ba ang sinasabi ng mga banal na kasulatan pagdating sa kaugnayan ng soberenong Diyos, ng nakapangyayaring Diyos, Haring Diyos, sa mga kaganapan ng kanyang sanglilikha? Ano po sinasabi ng kasulatan pagdating diyan sa kaugnayan ng Diyos, sa kaganapan sa kanyang sanglilikha at mga kaganapan patungkol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan? Klaro po wala daw pong nalilingid sa Kanya. Wala daw pong hindi siya alam. Hindi po yun maaari. Kasi ayon po sa kasulatan, ipinahayag na ng marunong at makapangyarihang Diyos. Mahalagang idagdag ko yung salitang makapangyarihan sapagkat ibang bagay yung alam ng Panginoong Diyos ang lahat.
It's a totally different thing na makapangyarihan siya na walang pwedeng pumigil sa Kanya. Na ang lahat ng kalooban niya ay tiyak na mangyayari. So muli, ayon sa mga kasulatan, ano po ang ipinahayag ng marunong na Diyos at makapangyarihang Diyos? Ang sabi po, pinahayag na niya ang katapusan mula sa simula. Declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand. Diyan po tayo nang gagaling. Ba't sinabi natin siya'y marunong sa lahat? Nagawa niyang ihayag ang katapusan mula sa pasimula. At diyan din tayo nang gagaling. Ba't sinabi natin makapangyarihan sa lahat? Sapagkat ang sabi niya, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Amen? Isaiah 46 verse 10. So hindi po siya maaaring masurpresa ng anumang kaganapan. Hindi siya pwedeng mabulaga ni numan at ng anuman sapagkat He works all things according to the counsel of His will. Ephesians 1:11. Muli, napakayaman din ng talata na yun. Ipinakikita doon na sovereign siya over all things. He works all things. At pinakikita din doon na ang lahat ng mga bagay nagaganap alinsunod lamang sa kalooban niya. Walang ibang nasusunod sa lahat ng nangyayari sa buong sanlibutan. Hindi ang mga politiko natin, hindi ang magigilas at mga tusong nasa pamahalaan at nasa kapangyarihan. Hindi sila. He works all things according to the counsel of His will. Now, sa liwanag po ng lahat ng mga ito, balikan natin yung ating text dito sa Romans 9. Gaya ng ating pong natalakay na noong una, binigyan diin po ni Paul sa verses 20 and 21 ang pagiging lubos na malaya, absolutely free. Ang pagiging lubos na malaya ng soberenong Diyos na gawin ang anumang naisin niya. Malaya siya sapagkat walang kulang sa Kanya. Hindi siya nakadepende sa kanino mang iba. Walang makapagpapayo sa Kanya, walang maaaring makapagdikta sa Kanya. Malaya siya. For who had known the mind of the Lord? And just continuing reading Romans 11. This time, I'm on verse 34. For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been His counselor? Or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again? For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be the glory forever. Amen. Amen? Amen? So minsan pa, uulitin ko, lubos na malaya ang ating Panginoong Diyos na gawin ng anumang naisin niya, ang anumang ibigin niya sa kanino mang nilikha niya. Yayabang natin, di ba? Kala natin, hawak natin buhay natin, kalakasan natin, nagpaplano ka, inaakala mong matutuloy yan, pinalano mo. I'm telling you, wala tayong malalim na unawa kung sino ang talagang nasusunod at kung sino ang talagang hari. Hindi ikaw, hindi ako. At magiging mas maingat tayo sa mga pagpapasya natin kung klaro sa atin na ultimong hininga natin, hawak niya. Nay, O man, Romans 9:20,
Who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? Saan ka nakakita ng magpapalayok na binigyan ng putik ng mga request kung paano siya dapat na hubugin? Kung anong kulay ang gusto niya? Wala. Wala. Pero ang kulang po sa mga pagtatalakay natin noong una, ang hindi pa po klaro sa atin sa nakaraan nating pag-aaral, ay kung ano ang dahilan, kung ano ang layunin ng kanyang paglikha sa mga tinatawag po ni Paul na vessel of wrath at mga vessel of mercy. O yung mga nangapapahamak at yung mga nangaliligtas. Ano layunin niya? Bakit niya nilikha ang lahat? Ang tugon sa tanong na yan ay narito po sa ating text, sa verses 22 to 23. What if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He hath afore prepared unto glory. Mapapansin po ninyo mula sa mga talatang ating binasa na ang lahat ng ginagawa po ng Panginoon ay ultimately para sa sarili niyang kaluwalhatian. Ano po muli ang sabi sa verse 22? What if God, willing to show or willing to demonstrate His wrath and to make His power known? Na matatandaan po ninyo na nauna nang ginamit ang salitang yan, yung salitang to show or to demonstrate. Nauna na pong ginamit yan doon sa verse 17 ng Romans 9. Tungkol kay Pharaoh. Ang sabi po, for the scripture saith unto Pharaoh, even for this same purpose have I raised thee up, that I might show, that I might demonstrate, that I might display my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. At hindi po ba lahat naman ang ginagawa ng Panginoon ay para sa kanyang kaluwalhatian? All we have to do is to go back to Egypt during the time of Israel's bondage and eventually their freedom. Lahat po na nangyari doon, ultimately, ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Over and over again, mababasa natin ang phrase na kagaya nito, so that the people will know that I am the Lord. Lahat na nangyari doon, yung 10 salot, kaya nangyari yon, so that the people will know that I am the Lord. Exodus 6:7, Exodus 7:5, Exodus 9:16, Exodus 14:4, etc., etc. Isa lang po ang ultimate na goal ng Panginoon sa lahat ng kaganapan. Mapa sa noon at mapa sa ngayon. Sa panahon natin, umiiral ka upang itanyag ng Diyos ang kadakilaan ng pangalan niya. Hindi ikaw ang bida, hindi ako ang bida, siya. Upang ihayag niya na siya, for example, ang may control sa lahat. Upang ihayag niya at patunayan niya na siya ang authority over all things. And for us believers, para patunayan niya na tapat siya sa pangako niya, I shall be with you. His presence. Na walang ibang pwedeng humadlang sa kanya para samahan niya hanggang kamatayan. Ang lahat na naglagak ng kanilang pag-asa sa kanya. Hindi siya lumalayo sa sino mga anak ng Diyos
ikaw at ako ang lumalayo sa Kanya. Kung tabang ka sa Diyos, yan ay sapagkat inubos mo ang oras mo, kakakain ng mga panghimagas na hindi magpapatibay at magpapalalim ng iyong pananampalataya. Kaya wala tayong gana sa salita, kaya wala tayong gana sa pagsamba, kaya tayo hirap. Babangon na lang at magbibihis para sumamba, hirap. Pero paggagala, alas 4 pa lang naman din araw, gising na. Something is wrong. Something is wrong. Something is wrong. Kaikawan na inilagay ng Diyos sa ilalim ng aking pangangalaga. Nagdadala sa akin ng matinding kalungkutan. Kapag nakikita ko ang bawat isa na parang nagliliwanag ang mukha. Dahil ang ginagawa ay walang kinalaman sa Diyos. I'm telling you, anong nangyayari? Ang isang kagaya ni Pharaoh ay makailang ulit binigyan ng pagkakataon na makapagsisi. Pero hindi niya ginawa. Nasa kanya lahat ng pagkakataon, pero hindi niya ginawa. At yan ay aplikable sa ating ngayon. Sa tuwing nang naririnig mo ang kanyang mga salita, pagkakataon yun sa atin. Nagpapakumbaba at pailalim sa Kanya. Hindi niya ginawa Nanatiling matigas ang kanyang kalooban. Ang hindi niya alam, sa kabilang panig, ang katigasan ng ulo din po niya. Yan po ang naging okasyon para naman maipakita ng Panginoon ang lawak ng kapangyarihan niya. Kahit sa katigasan ng ulo ni Pharaoh, tumanyag ang kapangyarihan niya. Let my people go. I won't. Ayoko. O sige. Eto, more pressure. More pressure. Pinakikita ng Diyos, walang hindi hawak ko. Oh my. Hindi mo igalang ang Diyos na klaro sa'yo. Bato mo, hawak niya. Puso mo, hawak niya. Buhay mo, hawak niya. Pamilya mo, hawak niya. Hindi pwedeng sasabihin mo, diyan ka lang. Hindi pwede. Kung hindi mo siya luluwalhatiin sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa Kanya, luluwalhatiin mo pa rin siya sa katigasan ng ulo mo. Dahil pakikita niya na hawak ko ang lahat-lahat sa iyo. Now, interestingly, ang verb na ginamit dito, yung verb na to show, or again, to demonstrate, is in the middle voice. And all you have to do is to get a dictionary at maintindihan mo kung anong ibig sabihin nun. Sa payak na pagpapakahulugan, pagka sinabing ang isang verb ay nasa middle voice, ang ibig sabihin nun, in this particular application, ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay ginagawa niya para rin sa sarili niya. Na marahil po may mga magtataas ng tilay. Marahil po may mga mapapatanong. Ano? Ginagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay para, minsan dinadagdagan pa lang, para lamang sa Kanya? Ano? I cannot believe it. Ano? Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para lamang sa Kanya? Bakit naman po hindi? Bakit hindi? Ano ba ang inaasahan natin mula sa Diyos? Na lumikha at may-ari ng lahat ng mga bagay. Mula sa Kanya, na pinagmumulan at patuloy na nagsusustina sa lahat ng mga bagay. Mga kapatid, mga kaibigan, magagalit po ba tayo? Kung mabasa natin ang gaya ng mababasa natin,
Sa Isaiah 43:21, these people have I formed for what? For myself. They shall show forth, they shall demonstrate or display my praise. Gagalit ka? Naku, nagagalit ka. Kung ganito po ang sentimiento natin, kung ganito po ang takbo ng pag-iisip natin, kung ganito po ang nagiging damdamin natin, marahil po ito'y sapagkat napaniwala na tayo ng diwa. Ito'y sapagkat binay na rin natin, napaniwala na rin po tayo ng humanistic reasoning that man is ultimate. That man is the measure of all things. Napaniwala na rin tayo doon sa kaisipan that man is the reason for creation. Nalulungkot ang Diyos, nilikha niya ang tao. Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Maaring tayo hindi makapaniwala, pero isang katwiran yan. Nababasa natin sa tabi-tabi. At como ang tao ang ultimate, sa dahilan kung bakit ka nagpapagal, sa dahilan, tayo dahilan, kung bakit tayo nagsisikap, kung bakit natin inuubos ang ating lakas at ang ating talino, sa ating mga pinagkakaabalahanan, isa lang ang ultimate goal, self. Para sa sariling kaligayahan, para sa sariling kaluwalhatian, para sa sariling ambisyon. Mga kapatid, parang hindi natin namamalayan. Pero yan ang hangin na ating nilalanghap every day. Ligaya ko muna bago iba. Ako muna bago iba. Amen? Sasakay ka pala sa sakyan, nakapila ka. Anong mindset? Making lusot. Naikwento ko na matagal na, pero magandang naalala kong bigla. Luluwas kami ni Ma'am Tess, nakapila kami sa Baliwag Transit. Ang tagal namin naghihintay, ang dami ng tao. It so happen na may mga American missionaries, ilan sila? Marami, nasa likod namin. Kami nasa unahan ng pila. Nang dumating yung bus, kinawayan, kakilala, nung nasa likod. Pare! FPJ na FPJ, amen? Pare! Ang ginawa ng driver, sa halip na pumunta sa amin sapagkat kami ang nasa unahan ng pila, pumunta sa likod. Sabi ng mga misyonerong Amerikano, ganito ba sa Pilipinas? Sabi niya. Sabi ko, it's more fun in the Philippines. Hindi po ako nakatiis sapagkat ikinahihiya ko ang kulturang pare. Pumunta po ako doon sa dispatcher. At narinig yung boses ko doon sa mic ng dispatcher. Hindi po makatarungan yan. Etc. Nag-iskandalo ko ng konti for the sake of our image. Ay, nagsara. Pinababa lahat, nagsara. Pumunta sa tama niyang lugar. Ganon tayo ka self-centered. Lahat para sa sarili. Sariling kalagayahan, sariling kaluwalhatian, sariling ambisyon. Yan po muli ang hangin na nilalanghap natin araw-araw Well, kung ganito po ang namamayaning diwa sa ating kaisipan, sa atin na narito, never mind yung wala dito, ikaw. Nais kong ipaalala sa iyo, liko po ang gayong diwa. Sapagkat ang totoo, hindi tayo ultimate. Tayo po ay dependent. Tayo po ay derived. We came from God. Remember? Tayo po ay contingent.
tayo po ay finite. Kahit isipin mong may sapat kang talino o lakas, kung wala na yung lakas, wala na yan. I was fellowshipping with a fellow pastor yesterday habang inihintay ko yung ating couple. Sabi ko sa kanya, brother, wala na akong lakas. Sobrang dami nang nagaganap na pati boses ko nanginginig na, wala nang lakas. Isipin ko mang gusto ko pa, wala na. Ubus na ang lakas. Hindi lamang tayo dependent, hindi lamang tayo contingent, hindi lamang tayo derived, hindi lamang tayo finite, tayo po ay answerable sa Kanya. Answerable sa Kanya with whom we have to do. Or in another version, to whom we must give account. Hebrews 4:13. Brothers and sisters, for us Christians, man is not ultimate. God is. For of Him, again, for of Him, through Him, to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Period. End of story. Romans 11:36. Revelation 4:11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Dalangin ko po na bago tayo sumulong sa susunod nating mga pagbubulay-buhay, bago natin iwanan itong bahaging ito, nawa po, yung bagay na yan ay klaro na, settled na sa puso natin. Panginoon, not unto us, hindi para sa amin, kundi para sa iyo ang kaluwalhatian. What if God, willing to show His wrath, verse 22, and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He hath afore prepared unto glory. Ang papansin po ninyo na mayroong pagkakaiba sa verb na ginamit para i-describe ang pagkakagawa ng dalawang uri ng vessel na binabanggit dito o dalawang uri ng sisidlang. Yung isa po ay tinawag na vessel of wrath, fitted or suited. In Filipino, akma, nakaayon, wasto, sakli, fitted to destruction. At patungkol naman po sa mga vessel of mercy, ang mga ito raw ay prepared or made ready for o iginayak, inihanda, inayos, prepared to glory. Na hindi po nagkataon lamang na pinag-iba ni Paul ang mga verb na ginamit niya dito. Matagal na po nating na-establish. Lahat tayo ay marapat sa matuwid na kahatulan ng Panginoon. Ang lahat ay dapat lamang mapahamak. All have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. Sabi nga po ng mga millennial, deserve. Pero sa kabilang banda, bunsod naman po ng hindi may paliwanag at hindi maarok na kasaganaan ng kanyang mga kaawaan, kaya nga fitted Balik ako doon. Kaya nga fitted or suited. Deserve. Kung ang isang tao man ay mapapahamak siya dahil dapat sa kanya yun. Remember Pharaoh? Ang daming pagkakataon binigay sa kanya, pero pinili niyang magtigas ng puso niya. Muli, sa kabilang banda naman po, bunsod ng hindi maipaliwanag at hindi maarok na kasaganaan ng kanyang mga kawaan, niloob niya sa sarili po niyang initiative, niloob niya sa sarili po niyang pasya, na ang mga ilan naman
sa mga napapahamak ay makaranas ng kapangyarihan ng kanyang pagliligtas. Nung ginagawa ko itong sermon na ito, naalala ko po yung Psalm 32. Mapalad ang isang tao. Nakikita ko kasi yung sarili ko doon sa situation. Oh, Panginoon, alam mo, bulok na bulok ang puso ko. Na ni asawa ko hindi alam ang lahat ng what I am capable of doing. Pero ikaw, Panginoon, ako ay naked in your sight. Kaya ramdam mo yung pagiging mapalad. Mapalad ang isang tao na ang pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa kanya ng Panginoon. Mapalad. Do you feel blessed? Regardless, mga kapatid, kung ano situation mo ngayon. Sabihin na natin halimbawa, mayroong kang malubhang karamdaman. Pwede mo pa rin bang sabihin mapalad ka? Kung na kay Kristo ka, mapalad ka. Dahil pwede lang kuhanin sa'yo, buhay mo. Hindi ang kaluluwa mo. Kaya kahit kamatayan, ay hindi banta sa isang tunay na mananampalataya. Remember, ano sabi ni Paul sa mga Thessalonians? Kung kayo ay magdadalamhati dahil namatayan kayo, magdalamhati kayo, di gaya ng iba. Magdalamhati kayo na para bagang kayo'y may pag-asa. Dahil may pag-asa ang isang tunay na mananampalataya. Walang gayon ang hindi mananampalataya. Tingnan niyo yung prospect. Kung hindi ka mananampalataya, dahil lahat ng pag-asa mo, nandito lang. Kung alam mong bilang na ang buhay mo, ano ibig sabihin nun? Panginoon, sino kukuha ng sasakyan ko? Sino titira sa bahay ko? Paano na mga anak ko? Naiintindihan niyo po ba? Pero ang isang tao na ang pag-asa ay nasa Panginoon, I'm telling you, tanggalin mo na lahat sa Kanya. Hindi mo kayang bawiin sa Kanya. Hindi mo pwedeng kunin sa Kanya ang Kanyang Panginoon. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ay bunga ng Kanyang mayamang awa. Hindi ng anumang merito sa panig natin. Now, nagawang ma-demonstrate na lubhang banal na Diyos ang kanyang galit sa kasalanan at ang kanyang walang hanggang kapangyarihan sa pamagitan po ng mga rebelde at walang pagsisising makasalanang karapat-dapat, again, may I remind you, karapat-dapat, fitted, suited to destruction. At nagawa rin po niyang ipamalas ang kasaganaan naman ng kanyang mga kawaan sa kanila na dapat sana'y napahamak din gaya ng iba. Pero kinawaan at sa biyaya ng Diyos ay iginayak para sa kaluwalhatian. Kailangan igayak dahil ang karapat-dapat sa ating lahat mapahamak. Pero dahil sa awa niya, meron siyang mga iginayak para sa kanyang kaluwalhatian. Na maaari po muli, may magtanong, hindi ba nagiging unfair ang Diyos kung totoo yan? At yung tanong na yan, hindi na bago actually. Nauna na po yung i-address ni Paul dito sa verse 19 of Romans 9. Thou wilt say then unto me, why does he yet find fault? For who hath resisted his will? Or in another version, why does he still blame people who can resist his will? Kung ang Diyos po ay naaawa sa nais niyang kawaan, kung ang Diyos ang nag-iisang tanging may kapangyarihan, magbigay ng kakayahan sa sino man na makarinig at sumampalataya, paano niya magagawang hatulan ang isang hindi niya pinagpakitaan ng awa? Parang yun yung tanong in a nutshell, di ba? Yun yung pinaka-gist ng questions.
na paano po tinugon ng Panginoon ang katanungan na yan. Ang naging tugon po ng Panginoon sa mga katanungan na yan, sa pamamagitan ni Paul, ay isang rebuke, isang pagsaway sa kanila. Pinagsabihan niya sila. Doon po sa verse 20 again, Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Hath not the potter power over the clay? Of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? Yan lamang po. Yan ang naging tugon ng Diyos. Ipinaalala ni Paul sa kanila kung sino talaga ang tao, kung ano ang talagang lugar niya sa gitna ng malawak na sangnilikha. Sino tayo, mga kapatid, in relation to our almighty, all-knowing, and infinite God? Sino tayo? Tuldok lang. Sipin ninyo, meron 5 pulubi. Nakapila, nagdadaan si Ma'am Tess. Obligasyon po ba niya? Obligado po ba siya na bigyan ang isa sa kanila? Sagot. Hindi niya obligasyon. Lalo naman po sigurong hindi niya obligasyon bigyan yung 5. Kung nagpasya po siya na bigyan yung isa, okay po ba yun? Of course. Sakat malaya siya magpasya kung ilan ang gusto niyang bigyan. Kahit kaya niyang bigyan yung 5, kung ang gusto niyang bigyan na isa, hindi pwede din sasabihin, nung teka muna, hindi makatarungan yan. Bakit siya lang, kami hindi? Mga kapatid, in the first place, wala ni isa sa 5 ang deserve. Pagpakitaan ng awa ng Diyos. Ano tamang response na isang pulubing hindi namang obligadong bigyan na nagpapalimos kung siya'y binigyan? Maraming salamat po. Kaya kinailangang sawayin sila. Hindi nyo nalalaman ang sinasabi ninyo. Ano po ang inaasahang response ng Biblia? Kung gayon, sa liwanag ng lahat ng ito. Well, kagaya po sana ng response ni Job. Ano po sabi ng Job chapter 40 beginning verse 1? Moreover, the Lord answered Job and said, Shall he that contendeth with the Almighty instruct him? He that reproveth God, let him answer it. Verse 3, Then Job answered the Lord and said, Behold, I am vile. What shall I answer thee? I will lay mine hand upon my mouth. Once have I spoken, but I will not answer. Yea, twice, but I will proceed no further. Job chapter 42. Then Job answered the Lord and said, I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not. O Panginoon, pasensya. At dami kong pinawalan na hindi ko talaga lubos na nauunawan. So wala ako sa lugar. Kung hindi mo lahat alam, wala ka sa lugar magsalita. I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not. Things too wonderful for me, which I knew not. Here I beseech thee, and I will speak, and I will demand of thee, and declare thee unto me. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eyes seeth thee. Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Yan po ang tamang tugon
sa kaunawaan at sa realization. Panginoon, sobereno ka, walang sukat ang karunungan mo, at ako isang tuldok lang sa presensya mo. Finally, brothers and sisters, ang sino mang napapahamak ay napapahamak dahilan sa katigasan ng kanilang puso. Dahilan sa taingan nilang walang kagayakang makinig at dahilan sa pusong matigas at malamig sa Diyos. Ang hindi natin masyado napapansin dito sa ating text ay yung mahabang pagpapainuhod na inilaan ng Diyos sa kanila na nagtitigas ng puso. Ano po sabi muli, going back to verse 22 of Romans 9, what if God, willing to show His wrath, to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction. Mahaba ang pagpapainuhod na inilaan ng Diyos sa bawat isa. Samantalang pwede namang agad-agad. Sabi nga ng isang Visayan preacher, karakadaka. Pwede namang karakadaka. Parusahan ang isang tao. Amen? Pwede? Pwede. May naalala si Ma'am Cora, amen? Pwede. You remember Romans 2? Beginning verse 4, O despisest thou the riches of the goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance, but after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. But bawat araw na gumigising kang humihinga pa, ay pagkakataong ibinibigay sa iyo at sa akin. Ano ang ginagawa mo sa pagkakataon? Dahil isang araw maririnig mo, time is up. Time is up. Finish or not finish, pass your paper. Merong araw na nakatalaga para dyan. Aba mga kapatid, kung ganito nga po ang attitude ng sino man tao sa Diyos, na sa kabila ng mahabang pagpapainuhod at mayamang pagpapakita, pagpamamalas at pagpaparanas ng kanyang kabutihan, ay ayaw pa rin. Kung ganito ang attitude ng sino man tao sa Diyos, siya nga ay talagang nararapat, naaakma sa kaparusahan. Pero kung ang isang tao ay nakadarama ng matinding pangailangan sa loob niya na tumakbo sa Diyos, I cannot wait. Gusto kong tumakbo sa iyo, Panginoon. Ramdam ko ang aking kawalang kakayahan. Kailangan akong tumakbo sa iyo. Kailangan akong mapatawad mo. Kailangan akong kaawaan mo, Panginoong Diyos. Sapagkat kung hindi, nalalaman ko na ako'y tuluyang mapapahama. Kung ganyan ang iyong diwa, ang taong yan, ikaw, ay gayak tumanggap ng masaganang kaawaan at pagliligtas ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa banal po na kasulatan, ang rejection ng isang tao sa Diyos ay palaging sa ganitong paraan ipinapahayag. Matthew 23:37. Kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na sinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ang yaman ng kanyang kabutihan. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon at nagkakanglong ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw
ninyo. Hindi po sinabi ng talata, ako ang Panginoong Kristo at ayaw ko. Hindi. Maliwanag po. Maraming beses ko na kayong gustong tipunit alagaan, pero ayaw ninyo. Kaibigan, kamustahin mo ang iyong puso ngayon? Ikaw ba'y palapit sa Diyos o patuloy na palayo? Ang pasya sa iyo. Uulitin ko po ang minsan ay sinabi ni John Stott. If anyone is saved, the credit is God's alone. But if anyone is lost, the blame is all theirs. Friends, the time of ignorance is over. You must now turn to God and repent. Run now to God. Do not delay, for tomorrow may already be too late. Amen.